Matapos mag-viral ang ALS Ice Bucket Challenge sa Pilipinas, may bagong isinusulong ngayon sa social media, ang MRT Rush Hour Challenge. Ang target ng hamong ito, mga opisyal ng gobyerno, para naman daw maranasan nila ang hirap ng araw-araw na pagkukommute. Narito ang aking report. We expect to see more public officials on the train, on the bus, on the jeep. Don't forget the PNR. Kakasaba kayo. Ito ang hamon ng manunulat na sa dinadayaw sa mga opisyal ng gobyerno. Ang sumakay hindi lamang sa MRT, kundi sa iba pang mga pampublikong sasakyan. Ibaba sa lupa, ika nga mga minamahal nating nagapagsilbi ng bayan. Do you know that there is a study that says politicians lack empathy? You develop empathy by walking in someone else's shoes, falling in line under the heat of the sun, with no one holding an umbrella over you, with no bodyguard saying, huwag niyong siksikin si sir or si ma'am. Sa kanyang petisyon sa change.org, nanawagan siya kay Pangulong Noynoy Aquino na i-require ang mga opisyal ng gobyerno na sumakay sa mga pampublikong sasakyan, minsan man lamang daw kada buwan. Ang kanyang petisyon nakakuha na ng lampas 10,000 lagda ng mga taga-suporta sa panawagan. Ang dami nagsabi, dapat araw-araw, dapat minimum wage, ang sweldo nila, dapat wala silang bodyguard. I just want to remind everyone that I am asking for regular commuting. Why regular? Para talagang the lesson sinks in. Sabi ni Dayaw, baka raw mag-iba ang pananaw ng mga opisyal ng gobyerno kung mararanasan nila ang nararanasan araw-araw ng mga ordinaryong tao. Tinatayang 80% ng mga Pilipino ay mga commuter. Kanina, si Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte naman ang sumakay ng MRT. Naintindihan na daw niya ngayon ang pinagdadaanan ng mga pasahero. Humingi siya ng pangunawa habang inaasikaso daw ng gobyerno ang pag-aayos sa sistema. Nang tanungin kung ano napagtanto niya na makasakay siya sa MRT, sabi niya, wala raw ipinagkaiba sa alam na ng maraming commuters. Mas marami sanang bagon at gumaganang mga elevators. Noong isang linggo, sinubukan din ni Senadora Grace Poe ang MRT. Dito daw nakita niya ang araw-araw na kalbaryong inaabot ng mga pasahero, lalo na't kung merong aberya. Bago sila nauna na testing na DOTC Secretary June Abaya, ang bangis ang hamon ng MRT. Pero dahil hindi rush hour, hindi dumaan sa matinding pila at siksikan ang kalihim kasama si MRT OIC General Manager Honorito Chaneco. Sa Twitter, nagtanong kami kung sino ang gusto ninyong hamunin sa hashtag The Great MRT Challenge. At batay sa ilang mga tugon, ang gusto niyo makita mag-MRT ay sina